Halina mga kapatid sa templo ng amang Diyos. Alleluia, Alleluia, Diyos purihin, purihin. Amen. Sa banal at dakilang pangalan po ng ating Panginoong Hesukristo, ako po ay bumabati sa inyong lahat ng kapayapaan. Purihin ang pangalan ng Panginoon. Purihin ninyo ang Panginoon. Purihin ninyo ang Panginoon mula sa mga langit. Purihin ninyo ang Diyos sa kanyang mga kaitaasan. Purihin ninyo siya, ninyong lahat niyang mga anghel. Purihin ninyo siya, buo niyang mga hukbo, mga hari sa lupa at lahat ng mga bayan, mga pangulo at lahat ng mga hukom sa lupa, mga binata at gayon din ng mga dalagang, mga matatanda at lahat ng mga bata. Purihin nila ang pangalan ng Panginoon, sapagkat ang kanyang pangalang mag-isa ay nabunyi, ang kanyang kalwalatian ay nasa itaas ng lupa at ng mga langit. Purihin natin ang pangalan ng Panginoon. Magsiawit tayo sa Diyos ng mga bagong awit at ng kanyang kapurihan sa kapisanan ng mga banal, sapagkat ang Diyos ay nalulugod sa kanyang bayan. Kanyang pagagandahin ang kaligtasan ng mga maamo. Purihin natin ang pangalan ng Panginoon. Purihin natin ang Diyos sa kanyang santuaryo. Purihin natin siya sa langit ng kanyang kapangyarihan. Purihin natin ang Diyos dahil sa kanyang mga makapangyarihang gawa. Purihin natin ang Panginoon ayon sa kanyang marilag na mga kadakilaan at purihin ng lahat ng mga bagay na may hininga. Purihin nila ang pangalan ng Panginoon. Amen. Amen. Ipagpatuloy po natin ang pagpupuri at pagluwalhati sa ating Panginoong Hesukristo. Awitin po natin mula sa ating mga imnaryo ang numero 11. Tayo ay gumawa at huwag sayangin buhay na kaloob ng Diyos sa atin. Ang banal na utos ay alalahanin sa tuwi na ay ating ganapin. Tumulad kay Jesus, nagtiis ng hirap, nagbata ng dusa ng dahil sa ating mga sala.
Si Jesus gumawa at nagpakababa na hindi tiningnan ang pagkadakila. Buo alipin tulad sa dukha upang siya nating maging halimbawa. Tumulad kay Jesus, nagtiis ng hirap, nagbata ng dusa, nang dahil sa ating mga sala. Tayo ay gumawa at huwag manghimagot. Tubdin nating ganap ang ipinagutos. Buong puso tayong sa Kanya'y sumunod nang upang tumanggap pangako ng Diyos. Tumulat kay Jesus, nagtiis ng hirap, nagbata ng dusa, nang dahil sa ating mga sala. Ating patuloy na purihin at sambahin ang marilag na pangalan ng ating Panginoong Jesucristo. 51 po sa ating mga imnaryo. Sa kabuhay ay nagigigis sa lahat ng araw lumiligalig. Papagtagpuin puso mo at isip, alalahanin kaloob sa langit. Ang kasulatan ay basahin, utos
utos niya ay iyong sundin sa buhay mo. Ay iyong dalahin, pagpapala diyayay alalahanin. Kundi mo makayat na bibigatan sa tindi ng hirap at kalumbayan. Alalahanin dakilang may lalang, kalungkutan mo'y dagling mapaparam. Ang kasulatan ay basahin, utos niya ay iyong sundin sa buhay mo. Ay iyong dalahin, pagpapala diyayay alalahanin. Kung kaibigan mo'y nangasusuklam, itinakwil ka tinapopotan. Iglesia ng Diyos ang kadahilanan. Si Kristo Jesus iyong kaaliwan. Ang kasulatan ay basahin, utos niya ay iyong sundin sa buhay mo. Ayong dalahin, pagpapalat biyayay alalahanin. Dakilang Panginoon po naming Diyos, amang banal na lubha kapong kagalang-galang, ikaw po ay Diyos, nasadya kapong kapita-pitagan, nag-iisa kapong Diyos na buhay. Ikaw po ang may-ari, ikaw po ang lumalang ng lahat ng mga bagay, ang Diyos na pinaka-makapangyarihan ka po sa lahat. Panginoon, na sakbibi ka sa iyong pag-ibig, napakasagana mo po sa kagandahan ng iyong mga kalooban, napakadakila mo po sa iyong mga pagbibiyaya, datapwat ikaw po ay Diyos. Tunay, napakabanayad mo po sa iyong mga kagalitan. Panginoon, na ikaw po ang nag-iisa at buhay na Diyos. Ni Abraham, ni Isaac,
at ni Jacob, ng iyo pong mga banal na propeta sa bayan ng Israel. Ikaw rin po ang naawa, nahabag ka, tinawag mo ang aming ama at ang aming ina. Inilagay mo po sila sa iyong banal na katotohanan, pinagtapatan ka rin po nila at pinaglingkuran ng kanilang buong puso, buong isip, buong buhay, hanggang kani-kanilang mga kamatayan. Panginoon, sa banal, sakdal at napakamalinis na pangalan mo pong Kristo Jesus, sa Huwebes po ng gabing ito, masisilayan mo po muli kaming lahat. Una na nga po dito sa iyong munti at maralitang bahay dalanginan sa Los Angeles, California, sa bahay ng marami naming mga kaibigan na araw-araw po tinatawag mo, inilalagay mo sa iyong banal na kulungan, sa mga tirahan ng iyong mga tunay na mananamba sa Espiritu mo po at sa iyong katotohanan. Itinitiklop namin ang aming mga tuhod sa iyong kabanal-banalang pangalang Kristo Jesus. Nagkakaisa po ang aming kaluluwa, nagkakaisa ang aming mga puso sa tali ng aming mga kapayapaan. Sa iyo pong banal na harapan, tanggapin mo, Panginoong Hesus, ang aming mga tao sa puso namin na mga pagpapasalamat. Maraming salamat sa iyo, Amang Banal. Napakamapayapa ng mga araw na pinalipas mo po sa amin. Maging ang nakalipas na isang buong taon, salamat po, wala ka pong binawian sa amin ng aming mga hiram na buhay. Salamat po, pinanatili mo kami sa iyong kapayapaan. Pinakain mo po kami, dinamtan, pinalakas, pinagaling ang aming mga lupang pangangatawan. At higit sa lahat, maraming salamat, Panginoong Hesus. Hindi lamang kami kung hindi maging ang aming mga kabiyak, aming mga anak, mga manugang, mga apo, kasangbahay at kamag-anakan sa laman, ang aming mga kaibigan. At salamat po higit sa lahat, pinagtitiisan mo kami, pinagtitiyagaan, inaaralan at tinuturuan. Pinatibay mo po, dinagdagan ang aming pananampalataya na minsan po lamang ibinigay mo sa aming mga hiram na buhay. Panginoon po naming Hesukristo, sinasamba ka po namin, pinupuri ka po namin, niluluwalhati namin ang iyong kagalang-galang, ang malinis mo pong pangalan, sa Espiritu mo po at sa iyong kagilagilalas na katotohanan. Panginoon po naming Diyos, kung kami po'y nagkulang at nangagkasala laban sa iyo, patawarin mo po kami, Panginoon, sa lahat po ng aming mga nagawang kasalanan. At ipinakikiusap namin at idinadalangin na kung paanong kami po'y pinasapit mo sa panibagong taong ito ng 2016. Ama naming Diyos, ipinagkakatiwala namin sa iyong dakilat makapangyarihang kamay lahat po ng aming magiging kapalaran, mag-aanak, magkakaibigan, mga magkakapatid sa iyong banal na iglesia. Pagpalain mo po sana muli kaming lahat. Dagdagan mo po sana, Panginoon, ang aming mga pananampalataya at ang marami pa sa aming mga kaibigan na hanggang ngayon hindi pa po nakakaunawa at naliliwanagan. Kahabagan mo rin sana sila. Tulungan mo pong pumasok sa kanilang puso, isipan at kalooban ang lahat ng iyong mga salita at palatuntunan. At kung magkagayon, Panginoon, mangagkusang loob sila man ay mabautismuhan sa pangalan ng Ama, Anak at Espiritu Santo, sa makatwid po baga sa iyong banal na iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus, na binayaran mo po ng iyong sariling dugo doon sa bundok ng Kalbaryo,
Nasa ikalawang pagparito mo po, ito ang iyong nag-iisa na katawan na ililigtas mo po, pagpapalain, at kaming lahat ay dadalhin mo sa ipinangangako mo pong buhay na walang hanggan. Amang banal, kami po ay umaasa at sumasampalataya. Ikaw po ang muling magtuturo sa amin. Kakasangkapanin mo lang ang bibig at labi ng iyong walang kabuluhang alipin. Iyo po nawang ilagay sa kanyang bibig ang iyong mga banal na aral. Langkapan mo rin sana ng bisa at ng kapangyarihan, at kung ito po ay mapakinggan ng iyong mga tupa na nangangalat po sa iba't ibang dako ng sanglibutan, sila man ay tubuan ng mga banal na pagkatakot sa iyo, ikaw ay kanilang makilala, at lalo pang dumami ang mga tao na titipunin mo sa iyong banal na iglesia, maglilingkod sa iyo, sasambat pupuri sa iyo, sa espiritu mo po at sa iyong katotohanan. Amang banal, banalin mo lamang ang iyong hamak na alipin, linisin mo po ang kanyang puso. Huwag po sana siyang makapangaral ng kanyang sariling kalooban, kung hindi ang iyong mga banal na kalooban lamang sa langit, kung papaano sa kaharian mo sa langit, ito ang kanyang maiaral at maituro sa amin. Magsisampalataya kaming lahat na ikaw nga ang nag-iisa at buhay na pastor o bispo, saserdote at apostol ng aming mga kaluluwa, na kami po'y maghihintay sa iyo, Panginoon, habang kami naglilingkod sa iyo hanggang aming mga kamatayan. Panginoon Diyos, pagpalain mo nawa ang bawat isa sa amin habang kami nangakikinig. Dalawin mo po kami sa aming tirahan. Hipuin mo po ang bawat isa sa amin, maging ang aming mga kabyak, mga anak, mga manugang, mga apo at mga kasangbahay. Huwag mo sana kaming pabayaan sa panibagong taong ito ng 2016. Ama naming Diyos, tulungan mo po sanang patuloy na maghari sa amin ang buhay, kagalingan, kalakasan at mga kapayapaan, at masumpungan mong kami naglilingkod sa iyo ng buong puso, buong lakas, buong isip, buong buhay, nang walang mga kapaimbabawan. Ama naming Diyos, huwag mo rin sanang pabayaan ang aming mga tahanan, mumunting mga ari-arian. Sa buong taong ito'y iwalay mo rin, Panginoon, sa mga sunog, mga lindol, malalakas na ulan, mga baha at mga daluyong. At sana man Diyos, sa paghipo mo sa bawat isa sa amin, pangunahin na nga na iyong hihipuin ang marami na sa aming patuloy na tumatanda at nanghihina, ang iyong hamak na alipin. Gayon din ang aking kabyak, si kapatid na Rosita, si kapatid na Prospero at Glenda, si kapatid na Mercedita Henny, Expectacion Valencia, at si kapatid na Mirna Gonzales. Ama, ang lahat po ng ito, idinudulog namin, ipinapakiusap, sinasampalatayanan po namin. Diringgin mo po sa iyong banal na kaharian sa langit. Ito po ang iyong ibabasbas, ito po ang iyong ibebendisyon, sa tanging pangalan mo pong Diyos Kristo Jesus, magmula ngayon, magpakailanman. Amen. At ngayon po, mga ginigiliw po naming mga kapatid, sa katawan ng ating Panginoong Hesukristo, gayon din sa lahat ng ating mga sangbahayan, charity begins at home. Isaayos na po natin ang ating mga sarili kahit na po tayo nasa ating mga dampang tahanan. Ang Diyos po ay sumasa atin at sumasa lahat ng dako. Kunin na rin po natin ang mga Biblia natin. Sikapin nating magkaroon tayo ng kaayusan at katahimikan. Haharap na po tayo sa ating banal buhay, nag-iisang Diyos na walang iba kung hindi ang Diyos ni Abraham, ni Isaac at ni Jacob,
ng bayan ng Israel ng kanilang kapanahunan, na siya rin po ang ating nag-iisa at buhay na Diyos, tagapagligtas. Siya po ang ating Panginoong Hesukristo. Pasisimulan na po natin ang ating banal na pananambahan sa Huwebes po ng gabing ito. Buksan po natin ang ating mga Biblia sa aklat po ng propetang si Amos, sa kanya pong kapitulo 3 at versikulo 2. Kayo lamang ang aking nakikilala sa lahat ng angkan sa lupa. Kaya't aking dadalawin sa inyo ang lahat ninyong kasamaan. Sa Bibliang Ingles, sa King James Version, na pinanggalingan po ng Bibliang Tagalog, na ibinigay po sa atin ng mga Amerikano nung tayo po ay kanilang palayain sa kamay ng Simbahang Katoliko o ng Espanya, sa Amos chapter 3 and the verses 2, "You only have I known of all the families of the earth. Therefore, I will punish you for all your iniquities." Alam po natin, malimit po nating mapag-aralan, mapakinggan. Ang Diyos po ang Diyos ng lahat ng tao. Sa 32:27 ng Jeremias, narito, "Ako ang Panginoon, ang Diyos ng lahat na tao." Lahat po ng tao nasa kapangyarihan po ng Diyos. Siya nga po ang nag-iisa at buhay na Diyos na lumalang ng lahat ng bagay. Lahat po tayong mga tao, anuman ang ating pinanggalingan, anong lahi, anong kulay, anong angkan, anumang relihiyon tayo pong lahat ay sakop ng Diyos. Ngunit dito po sa ating paksa, maliwanag po, hindi lahat ng tao ay kinikilala ng Diyos na kanyang pamilya o angkan, mga tagapakinig. Kaya nga ibinangon ang paksang ito, 3:2 Amos, "Kayo lamang ang aking angkan na nakikilala sa lupa. Dadalawin ko ang lahat ng inyong kasamaan." Ang ibig lamang sabihin, hindi po pinakikialaman ng Diyos yung ibang mga angkan o ibang mga lahi. Ang pinakikialaman lamang ng Diyos yung kanyang sariling pamilya. Kaya nga po, napakaganda ng ating aralin, maging sa inyong hamak na alipin kay Kristo Jesus, malimit ninyong mapakinggan sa amin o sa akin, charity must always begins at home. Kaya upang ito po ay ating maliwanagan, sino po baga itong tinutukoy na kayo lamang ang aking angkan, sabi ng Diyos? Meron palang angkan ng Diyos. At iisa lamang. Sino itong angkan o pamilya ng Diyos na kinikilala niya dito sa lupa at maliban po sa kanila, hindi pinakikialaman ng Diyos ang ibang pamilya? Ituloy po natin ang Amos, itaas natin 3:1. "Dinggin ninyo ang salitang ito na sinalita ng Panginoon laban sa inyo, o mga anak ni Israel." Narito po, yung angkan ng Diyos na tangi niyang kinikilala at pinakikialaman, ito po ang tinatawag na mga anak ni Israel. At kung bakit po tinatawag na anak ni Israel, nalaman po natin, natutuhan natin. Sino ang kasaysayan ng Israel? Sila pong lahat ay nagmula kay Abraham. Si Abraham po ang natatangi, nag-iisang tao ng kanyang kapanahunan na hindi po naglingkod sa mga larawan at sa mga inanyuan ng mga inukit ng mga Diyos-Diyusan. At nakipagtipan ang Panginoon Diyos kay Abraham. Ang unang tipan nga po, yung pagtutuli sa tinatawag na literal na laman. Yung pagtutuli sa pagkalalaki ng isang lalaki, yun po ang tinatawag na unang tipan sa matandang tipan. Yung
Yan po ang dating daan na ito po ipinagpatuloy ng kanyang anak na si Isaac. Pinagpala si Isaac, pinalago, pinayabong, at ipinagpatuloy ng kanyang anak na si Jacob. At magmula nga po kay Jacob, naganap ang ipinangako ng Diyos kay Abraham na pararamihin ang kanyang binhi sindami ng bituin sa langit. At yun nga pong mga binhi niya na yun, yung 12 angkan, yun po ang tinatawag na Israelita. At sila nga po ang angkan na itinuturing ng Diyos na kanyang sariling angkan, kanyang sariling bayan na inalipin sa Ehipto sa loob ng 400 taon ni Paraon, at ibinangon ng Diyos ang lalaking si Moses, inilabas, at sila nga po ang nangaglakbay sa ilang sa loob ng 40 taon na sa kanila ipinangako ang mga lupain ng mga Kanaanita, at yon po ngayon ang nakikilala natin na Kingdom of Israel. Ngunit ano po baga ang nangyari sa bayan ng Israel? Natutuhan natin sa marami nating mga pagsamba at mga pag-aaral ng Biblia. Nang makarating na po sila sa Israel, ipinag-utos nga po ng Diyos na pagpapatayin ang mga sumasamba sa mga larawan, gibain ang mga altar ng mga Baal o ng mga Diyos-Diyusan. At sila nga po ay pinagpala at ginawa ng Diyos na isang maharlikang bansa, maharlikang bayan, pinakadakilang bayan sa tinatawag noon ng sanglibutan. Kinilala sila, datapwat nang sila nga po ay naging mayabong na, mayamang mayaman, marangal na marangal, ang Diyos ang kanilang pinakahari. Sila po ay naganyak. Ayon po sa kasaysayan ng mga aklat ni Propeta Samuel, hindi ko na po babasahin sapagkat hindi po yaon ang ating paksa. Ang paksa natin, sino nga itong tinatawag sariling pamilya, sariling bayan ng Diyos na wala palang iba kung hindi Israel, na ito lang ang kinikilala, pinagpapala at iniingatan ng Diyos. At ang ibang mga bansa hindi pinakikialaman ng Diyos. Dadapwat nang sila nga po ay naging marangal na. Sila nga po ay nainggit sila sa mga karatig na mga bansa na nakapalibot sa Kanaan nung araw o sa Israel. Naganyak sila na sila ay humingi ng hari kay Propeta Samuel. Ang sabi nila ay, bigyan mo kami ng hari na mangunguna sa amin, katulad nga po ng mga nakapalibot na mga bayan, sapagkat sila ika ay mga masisigasig, sila ika ay lubos na mga makapangyarihan dahil may hari sila. At sinabi ni Samuel sa Diyos, Panginoon, ang iyong bayan ay humihingi ng hari. At sinabi ng Diyos kay Samuel, bigyan mo sila ng hari. At sabihin mo sa kanila, hindi ikaw, Samuel, ang kanilang itinakwil kung hindi ako. Sapagkat ng kapanahonang wala pa silang hari, ang Diyos nakikipag-usap sa Israel sa pamamagitan ni Propeta Samuel. Sa makatwid, ang itinakwil ng bansa ng Israel ay ang Diyos mismo. Sapagkat hindi po Samuel na tagapagsalita lamang ng Diyos ang kanilang itinakwil kung hindi ang Diyos mismo. Gayon man, bigyan mo sila ng hari. Datapwat sabihin mo sa kanila, pag meron na kayong hari, mararagdagan ang inyong mga buwis. Alam natin, sa bansa ng Israel, ng ang Diyos ang kanilang hari, ang pinaka-taxes lamang yung tithing, yung ika-10 bahagi na ibibigay ng kinikita sa lupain, sa halamanan, sa mga hayupan, at sa iba't ibang mga trabaho nila. Yung 12 angkan magbibigay ng buwis sa mga Levita, sapagkat ang mga Levita ay hindi nagmana ng lupain. Ang mana nila yung tithing, sapagkat ang mga Levita, sila po ang ginawang mga saserdote o mga tagapamahala sa paglilingkod sa Diyos. Sabihin mong kapag sila'y meron ng hari, mararagdagan ang kanilang mga buwis. Kapag meron na silang mga hari, ang kanilang mga anak na lalaki, gagawing mga sundalo sa digmaan. Ayan nga po nangyayari hanggang sa huling araw na ito sa bawat bansa at lupa sa bayan sa balat ng lupa. Yung po mga anak na lalaki, mga mandirigma.
yun ang tinatawag na army soldier. At ang mga anak nilang mga babae ay magiging tagagawa sa kaharian ng hari. Sa kanilang magiging hari, taga-silbi. At nangyayari naman sa huling araw na to, dahil nga sa women's liberation, meron ng mga babae na nagiging sundalo na rin. Ngunit, ang ating pag-aaral, mga magulang at mga kapatid, nanatili po baga ang pagkilala ng Diyos sa Israel na ito nga ang kanyang sariling bayan, ito ang kanyang pamilya, hindi niya kinikilala at pinakikialaman ang labas ng bansa ng Israel? Nanatili po baga na ang Diyos nakikipag-ugnayan sa kanyang bayan ng Israel? Hayaan po natin ang Biblia ang magpaliwanag sa atin ng mga kapanahunan na nga po na naghali-halili na ang mga hari. Alam natin, ang unang hari, si Saul, ibinagsak ng Diyos si Saul, inilagay ang lalaking si David. Nang matanda na si David, ang inihalili ng Diyos ay si Solomon. Alam natin ang kasaysayan ng buhay ni Solomon. Nang mawala na si Solomon ang kanyang mga anak at ang anak ng kanilang mga anak. Dahil po dito, ano po ang sumunod na mga nangyari sa bansa ng Israel? Nang kapanahunan po ni Propeta Jeremias, buksan po natin ang pagpapaliwanag ni Jeremias. Kapanahunan po ito ng mga paghahari, mga 760 taon bago nagkatawan tao ang Kristo. 7:13, nakipag-usap ang Diyos kay Jeremias. At ngayon, sapagkat inyong ginawa ang lahat ng mga gawang ito, ang kausap ng Diyos, ang mga Israelita, nakikipag-usap ang Diyos sa pamamagitan ni Propeta Jeremias. Sabi ng Panginoon, at nagsalita ako sa inyo na ako'y bumabangong maaga at nagsasalita, ngunit hindi ninyo dininig, at aking tinawag kayo, ngunit hindi kayo sumagot. Dito po, ipinakikilala ni Propeta Jeremias, sinasaway sila ng Diyos sa kanilang mga masasamang gawa. Pero ayaw pong makinig ng mga Israelita. At sa 7:14, kaya't gagawin ko sa bahay na ito po, pamilya ng Diyos, bahay na ito, ang mga Israelita, sila ang bahay ng Diyos, sila ang pamilya ng Diyos ng panahong yon. Gagawin ko sa bahay na ito na tinatawag sa aking pangalan. Alam natin ang ibig sabihin ng salitang Israel, prinsipe ng Diyos. Kaya yung Israel, yun ay bayan ng Diyos, bahay ng Diyos, pamilya ng Diyos. Inyong tinitiwalaan at sa dakong ito'y ibinigay ko sa inyo at sa inyong mga magulang, ang gaya ng aking ginawa sa Silo. 7:15. Ano bang ginawa ng Diyos sa bayan ng Silo? Akin kayong itatakwil sa aking paningin. Sa makatwid yung bansa ng Diyos, yung pamilya ng Diyos, yung sarili niyang bayan, itatakwil ko gaya ng ginawa ko sa bayan ng Silo. Gaya ng pagkatakwil ko sa lahat ninyong mga kapatid sa buong binhi ni Ephraim, maging ang iba pa nilang lahi. Yun ngang 12 angkan, iba't iba po ang kanilang sariling wika nga, dibisyon o mga bayan. Ngunit bilang kaisahan, ang 12 angkan, sila po, pangalan nila, iisa lamang sa Panginoon, isang bayan ng Diyos. At siya, 7:16. Ito ang masakit na sinapit po ng mga Israelita ng 12 angkan. Ang wika ng Diyos kay Jeremias, huwag mo nang ipanalangin ang bayang ito. Huwag mo nang palakasin ang daing patungkol sa kanila, ni idalangin mo man sila sa akin, o mamagitan man ikaw sa akin, sapagkat hindi. Ito po, bigyan natin ng diin. Hindi kita didinggin. Malupit po ang salitang ito ng Diyos. Jeremias, huwag mo na silang ipanalangin. Huwag mo nang ilakas ang panalangin mo patungkol sa kanila. Huwag ka nang mamagitan sa akin para sa kanila. Jeremias, hindi kita didinggin. Ano nga po nangyari? Ituloy natin 7:17. Hindi mo ba nakikita kung ano ang kanilang ginagawa sa bayan ng Huda at sa mga lansangan ng Israel? Meron po pala namang ginagawa May mga ebidensya ang Diyos. Isipin ninyo, ang Diyos nakikita niya ang lahat ng mga bagay. Nalalaman niya ang lahat ng mga bagay. Kung tayo pong mga tao, lalo na sa huling araw na ito, nang palaguin ng Diyos ang karunungan, Daniel 12:4. Daniel,
sa huling araw lalago ang karunungan. Hindi nga po baga napakalago na ng karunungan sa huling araw na ito? Ang tao parang mga Diyos na rin Maski na narito kami sa Amerika, nakikita namin ang nangyayari sa mga daluyong, sa mga baha, sa mga tandem dito, mga patayan dito, pangungurakot ng mga politiko. Tuwing magbubukas kami ng aming television sa TFC channel at sa GMA, meron pong mga kamera. Merong CCTV, closed circuit television, camera, na kahit man sa Europa, sa Asia, sa Africa, ngayon po, laganap ang karunungan, ang tao po parang Diyos na rin. Kaya nga sa Jeremias 7:17, Jeremias, hindi mo ba nakikita ang ginagawa ng bansa ng Israel saan? Sa Huda at sa mga lansangan ng Jerusalem? Parang may CCTV, masahol pa. Sa closed circuit television ang kapangyarihan ng Diyos. Kaya nga po, ano bang ginagawa? At nagalit ang Diyos sa kanyang sariling pamilya. 7:18 ng Jeremias. Ang mga anak ay namumulot ng kahoy. Para ano? Ang mga ama nagpapaningas ng apoy, pamparikit. At ang mga babae, nagmamasa ng masa. Ano ba yung masa? Di harina. Bakit? Para igawa ng tinapay ang reyna ng langit. At upang magbohos ng ng mga handog na inumin sa ibang mga Diyos at upang kanilang mungkahiin ako sa galit. Ayan po. Galit na galit po ang Diyos. Jeremias, hindi ba nakikita ang ginagawa ng aking bayan? Ang mga anak namumulot ng kahoy. Ang mga tatay naghahanda ng pamparikit. Ang mga nanay nagmamasa ng harina, gumagawa ng mga tinapay at ng mga inumin para ihandog sa ibang mga Diyos upang kanilang mungkahiin ako sa galit. Ito po ay mga Diyos-Diyosan. Wala pong iba kung hindi yung sa huling araw na ito. Nung araw pala may reyna na ng langit. Sino ba ang reyna ng langit sa huling araw na ito sa buong mundo? Nangunguna ang simbahang Katoliko, Iglesia Apostolika, Katolika, Romana. Meron po silang Birhen Maria. Yan ang nakita ng Diyos. Nung araw pa, panahon pa ng kanyang sariling bansa, ng kanyang sariling pamilya, kung ano yung ikinagagalit ng Diyos. Alam naman natin nang sila po ilabas sa bansa ng Israel, ibinigay ng Diyos personal, isinulat ng kanyang mga daliri sa 2 tapyas na bato, 2 tablet of stone of the 10 commandment of God, ibinigay niya kay Moses para ito ang sundin ng kanyang bansa ng Israel. Unang-unang utos, ako ang Panginoon Diyos na naglabas sa iyo sa pagkaalipin kay Paraon sa Ehipto. Ang unang utos, Exodus Kapitulo 20, versikulo 1 hanggang 5, huwag kang magkakaroon ng ibang Diyos maliban sa akin. Wala na pong ibang Diyos Ikalawang utos, huwag kang gagawa ng anumang larawan, wangis, kawangis ng nasa langit, nasa lupa, sa ilalim ng lupa, sa ilalim ng tubig. Ikatatlo, huwag mo silang yuyukuran, huwag mo silang paglilingkuran. Ang wika ng Diyos, ako na iyong Diyos, seloso, mapanibughuin, dadalawin ko kayo. Dadalawin ng Diyos ang inyong mga kasalanan hanggang sa ikatatlo at ikaapat na salin ng inyong mga lahi ng bawat tao na namumuhay sa akin. Minumungkahi ninyo sa galit ang Diyos kapag kayo ay naglilingkod sa mga Diyos-Diyusan. Ang ibig lamang ipakilala. Kaya nga 7:19 ng Jeremias, kanila baga akong minungkahi sa galit? Anong ibig sabihin ng minungkahi? Are they provoking me to my anger? Para ninyong inuuto, para ninyong hinahamon, para ninyong wika nga inaanyayahan ng Diyos. Sino ba kayo? Mahirap sa inyo ang sumipa sa matulis.
Mahirap sa inyo ang lumaban sa Diyos. Sabi ng Panginoon, hindi baga sila namumungkahi sa kanilang sarili sa ikalilito ng kanila ring mga muka? 7:20. Kaya nga't ganitong sabi ng Panginoon Diyos, narito ang aking galit. Ang aking kapusukan ay mabubuhos sa dakong ito, sa lupa, sa tao, sa lahat ng tao, sa mga hayop. Kaya ngayon, hanggang sa huling araw na ito, nakikita ninyo, nangamamatay, napepeste. Ang mga hayop, ang mga tao naman, nagpapatayan, nagdirigmaan, nagnanakawan, pumapatay sa kanilang mga kapwa-tao. At sa mga punong kahoy, pati mga halaman napepeste. At sa mga bunga ng lupa, masusupok at hindi mapapatay. 7:21 ng Jeremias, ganito ang sabi ng Panginoon ng mga hukbo ng Diyos ng Israel. Ayan po. Yan ang nakikita nating mga nangyayari ngayon. Kaya po walang kapayapaan sa lupa at walang tunay na kasaganaan. Ang ikalawang tanong natin, nanatili po baga naman ang bansa ng Israel na napasa ilalim ng sumpa sa kagibaan? Ang atin pong pinakatampok laging bansa ng Israel, sapagkat ang Israel ang pinakahalimbawa. Ang Israel po, napasulat sa ikatututo natin ang kanilang kasaysayan. Kung sinusumpa ng Diyos ang Israel, lalo na pong susumpain. Alin? Yung ibang mga bansa. Lalo na po ang Roma. Na kung saan ang Roma ang pasimuno, sa kanya nanggaling ang Iglesia Apostolika Katolika Romana, na magmula po sa 2 tapyas na bato hanggang sa kaliit-liitang mga kautusan ng mga propeta na napasulat sa Biblia, wala po kahit katiting, kahit naggahiblang buhok ang mga aral ng simbahang Katoliko. Puro po laban sa kautusan ng Panginoon Diyos. Puro po laban sa nakasulat sa Biblia. At gayon din ang iba't ibang bansa at iba't ibang mga relihiyon na kung saan mas binibigyan ng pagpapakahulugan ang paglilingkod sa kanilang mga tao na kanilang mga leader. Halimbawa kay Buddha, siya po isang taong ordinaryo. Kamukha ni Confucius, kamukha ng mga emperador ng Hapon. Sila po mga tao na ginagawa nilang mga Diyos-Diyosan. At sa atin sa Pilipinas, merong mga sugong anghel, merong mga diksyonaryo ng Biblia, merong mga leader ng kung ano-anong mga iglesia ng tao, merong mga aglipay, na wala silang pinapupurihan, sinasamba. At ang mga protestante naman, yung kanilang mga leader na Doctor of Divinity, Theosophy and Letters, na wala namang itinuturo na katotohanan mula sa banal na kasulatan. Sa makatwid, ang Israel, ito po ang panuntunan ng buong sanglibutan, sapagkat sa Israel nagmula ang tinatawag na pagpapakilala ng Diyos kung paano siya dapat sasambahin at luluwalhatiin. Inilagay sa 2 tapyas na bato. Ngunit ang Israel mismo sumuway sa kautosang ito ng Diyos. Nanatili baga na sumpa ang Israel sa Diyos dahil sa kanilang paglilingkod sa kanilang reyna ng langit. Buksan natin ang aklat ng 2 Samuel 14:14. Ganito ang sinasabi ni Propeta Samuel. Sapagkat tayo'y mamamatay na walang pagsala, alam po natin ang dahilan. Ito po salita ng Diyos sa pamamagitan ni Propeta Samuel. Tayong lahat na tao mamamatay na walang pagsala para tayong mga manok. At gaya ng tubig, parang tubig tayo na mabubuhos sa lupa. Kumuha ka na isang plangganang tubig, isang pitchel na tubig, itapon mo sa lupa, ano po mangyayari? Gaya ng tubig na mabubuhos sa lupa, tayong mga tao, pag namatay, hindi na mapupulot uli, ni nag-alis man ang Diyos ng buhay,
kundi humanap ng paraan na siya, tayong tao, na itinapon ay huwag mamalagi na tapon sa kanya. Bakit po sinasabi ni Propeta Samuel 14:14 sa kanyang ikalawang aklat, tayong mga tao, mamamatay na tayong lahat. At gaya ng tubig, wala na tayong pag-asa, hindi na tayo maibabalik sa pitsil o sa pinanggalingan. Ang ibig sabihin, hindi na tayo mabubuhay pa. Bakit nga po? Alam po natin sa Romanos 3:23, ang lahat ng tao ay nangagkasala at hindi nga po nangakaabot sa kalwalhatian ng Diyos. At ano po ang kabayaran ng kasalanan? Sa 6:23 naman ng Romanos, at ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Alin nga po yung kamatayan? At ang wika ng Santong Sulat kung paanong itinakda ng Diyos sa Ebreo, kung paanong itinakda ng Diyos sa mga tao ang mamatay na minsan, pagkatapos nito ang araw ng paghuhukom. Alin niyang araw ng paghuhukom? Ang ikalawang pagparito ng Panginoong Jesucristo, na kung saan lahat ng tao'y haharap sa kanyang hukuman, at ang tao hahatulan ayon sa ating ginawa. At kung mapatunayan na tayo'y nangamatay, na hindi nakaabot sa kalwalhatian ng Diyos, 21:8, at ang bawat isa'y hinatulan ayon sa kanilang mga ginampanan, at ang mga wika nga, mga duwag, ang mga hindi mananampalataya, ang mga manggagaway, ang mga sumamba sa tinatawag na mga larawan, at ang mga mapakiapid, mga ngalo niya, at ang mga mananamba sa mga Diyos-Diyusan, ang kanilang bahagi, at ang mga sinungaling, ang kanilang bahagi. Basahin ninyo, 21:8 ng Apokalipsis, ang kanilang bahagi. Sa dagat-dagatang nagniningas na apoy at asupre, ito ang ikalawang kamatayan. Dadapat ang wika ng Diyos, humanap ng paraan ang Diyos. Ayon sa ikalawang aklat ni Samuel 14:14, sapagkat ang Diyos nga po ay pag-ibig, naaawa pa rin ang Diyos sa mga tao na kanyang nilalang sa kanyang sariling larawan. Humanap ang Diyos ng paraan para magkaroon tayo ng pag-asa, para mula sa kamatayan, mahango tayo sa impyerno at magkaroon tayo ng tunay na buhay. Totoo ba yan? Ano ang paraan na ginawa, isinakatuparan mismo ng Diyos? Isayas 9 at 6. Basahin po natin. Mga humigit kumulang 700 taon bago nagkatawan tao ang Panginoong Jesucristo, sapagkat sa atin ay ipinanganak ang isang bata. Ito po ay hula. Sa atin ibinigay ang isang anak na lalaki, at ang pamamahala maaatang sa kanyang balikat, at ang kanyang pangalan ay tatawaging Kamangha-mangha. Ito po, mga 700 taon humigit kumulang humula ang Diyos para matupad ang ikalawang Samuel 14:14. Humanap ng paraan ng Diyos para ang kanyang sariling pamilya ay mahango sa sumpa sa impyerno. Ang wika dito, Isayas 9:6, ipinanganak sa atin ang isang bata, ibinigay ang isang anak na lalaki, ang pamamahala ipapatong sa kanyang balikat, ang kanyang pangalan ay tatawaging Kamangha-mangha, Awesome, Tagapayo, Advisor, Makapangyarihang Diyos, Almighty God, Walang hanggang Ama, Eternal Father, Pangulo ng Kapayapaan, Prince of Peace. Ito po. Ngayon, pagdating ng batang yaon, ano ang mangyayari? Pag dumating na yung batang lalaking yaon, ano po ang itinuturo ng banal na kasulatan na dapat na nating asahan? At sino yung lalaking yaon? Isayas Kapitulo 7, versikulo 14,
Kaya't ang Panginoon nga ay magbibigay sa inyo ng isang tanda. Eto, there will be a sign. Isang dalaga. Isang dalaga raw. Ayan o, maglilihi. Paano? Paano maglilihi ang isang dalaga? Ituloy natin ang ating pagbasa. Manganganak. Dalaga hindi nasipingan. Virgin. Manganganak ng isang lalaki at tatawagin ang kanyang pangalan na Emmanuel, na kung liliwanagin, sumasa atin ang Diyos. Ano na ang aasahan natin? Pagdating ng lalaking iyon, pagdating ng batang lalaking iyon, na ang kanyang pangalan, makapangyarihang Diyos, walang hanggang Ama, tagapayo, Pangulo ng kapayapaan. Ano na ang aasahan natin? Tatawagin natin ang pangalan niyang Emmanuel, na kung liliwanagin ay sumasa atin ang Diyos. Sino nga yung Diyos na yon? Sino yung Pangulo ng kapayapaan na yon? Sino yung makapangyarihang Diyos na yon? Ang wika ng banal na kasulatan sa Filipos Kapitulo 2, versikulo 10, upang sa pangalan ni Jesus iluluhod ang lahat ng tuhod, ng nasa langit, nasa lupa, ng nasa ilalim ng lupa, sa makatwid ang lalaking iyon, ang Pangulo ng kapayapaan. Wala pong iba kung hindi si Kristo Jesus, ipinanganak ng isang birhen. Siya po ang ating Panginoong Jesucristo, ang sumasa lahat, sumasa ibabaw ng lahat. Siya ang Diyos ng langit, Diyos ng lupa, Diyos ng nasa ilalim ng lupa. At sa uno-uno ng San Juan, paano nagkatawan tao ang Diyos? Nang pasimulay berbo, ang berbo'y sumasa Diyos, ang berbo'y Diyos. Lahat ng bagay ay ginawa niya, walang bagay na nagawa kung wala siya. Nagkatawang tao ang berbo, Kapitulo 1, versikulo 14 ng San Juan. At sa unang aklat ni Apostol Juan 1:1, ang aming nakita, ang aming nahipo, ang aming napakinggan, ang nakasama namin, ito ang ibinabalita namin sa inyo. Unang 1:5:20, tunay na parito sa atin, isinugo sa atin ang anak ng Diyos, at tayo'y totoo na nasa Kanya at siya'y totoo. At nakilala natin, walang iba kung hindi ang ating Panginoong Jesucristo. Ito ang tunay na Diyos, ito ang buhay na walang hanggan. Amen. Napakaganda po ng ating pag-aaral. Yung Diyos ng bansa ng Israel, yung Diyos na naglabas sa Israel sa kamay ni Paraon sa Ehipto, yung Diyos nagbigay ng lupain na Kanaan na binubukala ng pulot at ng gata sa kanyang bansa ng Israel. Siya po ang ating Panginoong Jesucristo. Pero hindi nga po sinunod ang kanyang utos na huwag magkaroon ng ibang Diyos maliban sa Kanya. Ipinagbawal sa kanilang huwag gagawa ng larawan, ngunit nang sila'y pinagpala na, nang sila'y pinayabong pinayaman ginawang kaharian sa lupa, humingi sila ng sarili nilang mga tinatawag na hari. Itinakwil nila ang Diyos na makapangyarihan. Binigay sila ng Diyos sa tinatawag na kanilang kalooban. Nagkaroon sila ng mga hari, pero ang mga haring ito, tinuruan sila na lumayo sa Diyos at maglingkod sa mga Baal, sa mga larawan ginawa ng kanilang mga kamay. Ngayon, ang tanong po natin ay ito, nang magkatawan tao. Filipos, sa 2:5 muna ng Filipos, paano nga siya nagpakilalang siya nga ang Diyos na siya ay nagkatawan tao muna? Magkaroon kayo sa inyo ng pag-iisip na ito'y na kay Kristo Jesus din naman. Nabagaman siya nasa kalagayan na Diyos, hindi niya inaring nararapat panangnan ang pagkapantay niya sa Diyos, kundi hinubad, inalis ng Diyos ang kanyang pagka-Diyos. Bakit inalis? Nag-anyong alipin, nakitulad sa mga tao, naging masunurin, nasumpungan sa kalagayan ng isang hamak tulad sa isang tao, naging masunurin hanggang kamatayan sa krus. Sa makatwid, siya po ay nakisalamuha, nakisama
nga po nakisama nga po sa Israel sa kanyang mga sariling mga kababayan at alam natin, nangaral nga ng ebanghelyo ng kaligtasan pero tinanggap ba siya ng kanyang sariling mga kababayan? Buksan natin ang aklat ng mga gawa, Kapitulo 2, versikulo 36. Pakatalastasin nga ng buong angka ni Israel na ginawa ng Diyos na Panginoon at Kristo, itong si Jesus na inyong ipinako sa krus. Tinanggap ba ng mga Israelita ang ating Panginoong Jesucristo na Diyos na nagkatawan tao? Hindi po tinanggap. Tinanggihan itong Kristo Jesus. Ipinako nila sa krus. Hindi ko nababasahin. Ano po ang sigaw ng bansa ng Israel? Nang ang Panginoong Jesucristo iharap nila sa hukuman ni Pilato? Pakawalan si Barabas, ipako sa krus ang Kristo. At sa aklat ng mga gawa, Kapitulo 4, versikulo 10, ano ang hindi nalalaman ng mga Israelita? Talastasin ninyong lahat at ng buong bayan ng Israel na sa pangalan ni Jesucristo na taga Nazaret na inyong ipinako sa krus, na binuhay ng Diyos na maguli sa mga patay. Dahil sa Kanya, dahil kay Kristo, nakatindig ang taong ito, yung may sakit na pinalakad ng Panginoon, yung lumpo, nakatindig ang taong ito sa inyong harap na walang sakit. 4:11 ng aklat ng mga gawa, si Kristo ang bato na itinakwil ninyo na mga nagtayo ng bahay. Anong kukunin natin dito? Kapag binabanggit po yung bahay, yan po ay kumakatawan sa iglesia. Si Kristo, bato na itinakwil ng mga nagtayo ng iglesia. O hindi ba totoo yan? Iglesia Apostolika Katolika Romana. O sino ang pangulo nila? Yung Papa sa Roma, Vicarius Filii Dei. Itinakwil ninyo, sinipa ninyo ang Kristo na nagtayo ng sarili niyang iglesia. Sa aklat ng Mateo 16:18, itatayo ko ang aking iglesia, anyo 32, sa syudad ng Jerusalem ng Judea. At ang wika ni Apostol Pablo, kung anong pangalan ng iglesyang itinayo, anyo 32, sa Jerusalem ng Judea. Ng Tesalonika, unang aklat ng Tesalonika, Kapitulo 2, versikulo 14, tinutularan ninyo, alin, ang iglesia ng Diyos na nasa Judea, sa Jerusalem, yung itinayo ni Kristo, kay Kristo Jesus. Tinutularan ninyo ang opisyal na iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus, na itinayo ng Panginoon. Hindi na tayo pwedeng magtayo ng iglesia, nakatayo na. Nung araw pa, anyo 32, tutularan na lamang natin sa huling araw. Pero ang simbahan na itinayo ng mga tao, katulad ng Iglesia Apostolika Katolika Romana, itinakwil ninyo ang Panginoong Jesucristo, pinalitan ninyo ng Vicarius Filii Dei, at ang mga iglesia naman ng mga tao, itinakwil ninyo ang Kristo, inilagay ninyo si Kristo na tao, pagkatapos ang inyong mga sugo, ang inyong mga obispo at mga mangangaral, kahalili ni Kristo, sugong anghel. Mga kapatid at mga magulang, itinakwil ninyo na mga nagtayo ng bahay ang Panginoong Jesucristo na naging pangulo sa panulok. Dapat sana ang Kristo ang pangunahin. At sa 4:12, pwede pa bang palitan ng Kristo sa kanyang pagiging ulo ng iglesia? Sa kanino mang iba ay walang kaligtasan. Colosos 1:18, si Kristo ang ulo ng katawan. Wala nang ibang pangalang dapat kayong ipalit kay Kristo. Walang ibang pangalan sa silong ng langit na ibinigay sa mga tao na sukat na ating ikaligtas. Mga minamahal po naming tagapakinig, aklat ng mga gawa 4:12. Ito po ang katotohanan. Ang Panginoong Jesucristo mismo ay nagsasabi, Juan 10:30, ako at ang Ama ay iisa. Sa 8:24 at 27, mamamatay kayo sa inyong kasalanan, malibang kayo'y sumampalataya na ako nga ang Ama. Mga mamatay kayo sa inyong mga kasalanan. Huling katanungan po natin, sino na nga po baga sa huling araw nating ito ang ipinakikilala po na Israel, sapagkat talagang itinakwil na ng Diyos yung kanyang mga Israelita sa laman. Isipin ninyo, nung araw pa man din,
Hindi na nila sinunod yung utos ng Diyos sa 2 tapyas na bato. Lahat sila nangagkasala, sumamba sa mga larawan. At dahil nga sa pag-ibig ng Diyos, ibig ng Diyos na iligtas pa ang mga Israelita, yung kanyang sariling angkan, yung kanyang sariling pamilya. Nagkatawan tao, at nang magkatawan tao, hindi rin nila tinanggap, ipinapako pa nila sa krus. Kaya nga, ano na ang ginawa ng Diyos? Sino na nga ang itinuring niya na sarili niyang pamilya o Israel sa huling araw na ito? Hayaan ninyo ang banal na kasulatan ang magpaliwanag sa atin sa Hosea, Kapitulo 4, versikulo 6. Ang aking bayan ay nasira dahil sa kakulangan sa kaalaman. Bakit ba nagkulang sa kaalaman? Sapagkat ikaw ay nagtakwil ng kaalaman. Ang kinakausap yung Israel, sapagkat ang aking bansa, itinakwil ang kaalaman. Alin ba yung kaalaman na itinakwil ng kanyang sariling bayan? Di yun nga pong 2 tapyas na bato, yung wag kang magkakaroon ng ibang Diyos maliban sa akin, wag kang gagawa ng mga larawan, nasa langit, sa lupa, sa ilalim ng tubig, at wag mo silang yuyukuran o paglilingkuran. Ang aking bayan ang wika, mga kapatid, nagkaroon ng kakulangan sa kaalaman, sapagkat ikaw ay nagtakwil ng kaalaman, nagtakwil ka ng kautusan ng Diyos. Ang ibig lang ipakilala, ano ang gagawin ng Diyos sa bansa ng Israel? Akin namang itatakwil ka, upang ikaw ay huwag maging saserdotiko. Hindi na ikaw ang mangangaral sa aking mga tupa. Yamang iyong nilimot, eto, ang kautusan ng iyong Diyos. Akin namang kalilimutan ang iyong mga anak. Hanggang sa huling araw na ito, pati yung mga anak ng iyong mga anak sa bansa ng Israel, hindi na aalalahanin pa ng Diyos. At sa 4:7 ng Hosea din, kung paanong sila'y nagsidami, gayon sila na nagkakasala laban sa akin, habang lumalago ang Israel, lalong napapalayo sa Diyos. Kaya ngayon nakikita ninyo, pati si Netanyahu, dumadalaw doon sa Batikano at nakikipagkaisa sa mga papa sa Roma. Aking papalitan ng kahiyan ang kanilang mga kaluwalhatian, at ang wika pa man din ng Diyos ang kanyang gagawin. Hosea 2:23, aking itatatag siya para sa akin sa lupa. Ito po, merong itatatag na ibang bansa, ibang bayan, ang Diyos. Sino ito? Ako'y magdadalang habag sa kanya na hindi nagtamo ng kahabagan. Aking sasabihin sa kanila na hindi ko bayan, hindi ko pamilya. Ikaw ay aking gagawing bayan. Siya'y magsasabi, ikaw ay aking Diyos. Sa makatwid po baga, mga kapatid, inalis na ng Diyos ang kanyang paglingap sa kanyang tunay na mga anak. Ibabaling na niya ang kanyang kalwalhatian, ang kanyang pag-ibig at mga pagpapala sa mga taga-ibang lupa, mga hentil. Hindi ko bayan. Tatawagin ko, ikaw ay aking bayan, ang wika ng Panginoon, at sila naman ay magsisisagot, ikaw naman ang aming Diyos. Paano ito mangyayari? Aklat ng mga gawa 26:15 ang pagtawag po kay Apostol Pablo. At sinabi ko, sino ka baga, Panginoon? At sinabi ng Panginoon, ako'y si Jesus na iyong pinag-uusig. Alam natin ang kasaysayan ni Apostol Pablo sa daang Damasco. Pinagpapapatay niya ang mga iglesia ng Diyos. Siya po ay jihadist nung araw. Religious war soldier. Siya po ang pumapatay ng mga tunay na Kristiyano, ng mga membro ng iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus. Pero anong ginawa sa kanya? 26:16 ng aklat ng mga gawa, dadapot magbangon ka, tumindig ka sa iyong mga paa, dahil dito'y napakita ako sa iyo, upang ihalal kitang ministro. Saksi din naman ang mga bagay na nakita mo sa akin, at ng mga bagay na pagpapakitaan ko pa sa iyo. Ililigtas kita sa bayan, sa mga Hudyo, at sa mga hentil. Sa kanila isinusugo kita,
upang idilat mo ang kanilang mga mata, upang sila'y mangagbalik sa ilaw mula sa kadiliman, mula sa kapangyarihan ni Satanas. Dito ipinakikilala lahat ng mga taga-ibang lupa, maliban sa Israel, lahat ng mga iglesia at mga relihiyon noong araw, mga kapatid, nasa pamamahala ni Satanas sa kadiliman, sa impyerno. Pero isinugo ng Diyos ang lalaking si Saulo, na taga Tarsis, na ginawa ang pangalan niyang Pablo, na kung liliwanagin ilaw sa kahintilan, upang sila'y magsitanggap ng kapatawaran ng mga kasalanan, malibang itong mga hintil na ito na nasa kamay ni Satanas, itong mga iglesia na ito na sumasamba sa mga larawan, itong mga taong ito na hindi nakakakilala sa tunay na Diyos na walang iba kung hindi ang ating Panginoong Jesucristo, nasa kapangyarihan ni Satanas at itatapon sa impyerno. Ngunit, kapag napakinggan nila ang ebanghelyo na ituturo ni Apostol Pablo sa kahintilan, sila, mga kapatid, magsisitanggap ng kapatawaran ng kasalanan at magkakaroon ng mana na sa kasamahan ng mga pinapagiging banal sa pamamagitan ng pananampalataya sa ating Panginoong Jesucristo. Kaya nga anong sinasabi ni Apostol Pedro? Isang apostol ng Panginoon ang unang tinawag sa 12. Anong sinasabi ni Apostol Pedro? Unang Pedro 2:9. Sa mga hentil na nangabautismuhan. Kaya nga po, sa bagong tipan, aklat ng mga gawa, meron na tayong mababasa, Iglesia ng Diyos sa Corinto, Iglesia ng Diyos sa Romanos, Iglesia ng Diyos sa Galacia, Iglesia ng Diyos sa Thessalonica, kung saang-saang mga dako sa kahintilan. Sila po ang mga nabinyagan ng makarinig ng ebanghelyo na daladala ni Apostol Pablo at ng kanyang mga kasama. Sumulat po si Apostol Pedro sa kanila. Ano sinasabi? Unang Pedro 2:9, kayo'y isang lahing hirang, makaharing pagkasaserdote, bansang banal, bayang pag-aaring sarili ng Diyos, pamilya na kayo ng Diyos, upang inyong ipahayag ang mga karangalan niyong tumawag sa inyo mula sa kadiliman hanggang sa kanyang kagilagilalas na kaliwanagan. Nang nakaraang panahon, 2 hindi kayo bayan, mga hintil kayo, dadapwat ngayon nang magpabinyag kayo sa Iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus, nang mapakinggan ninyo ang ebanghelyo ng Panginoong Jesucristo na itinuro sa inyo ni Apostol Pablo. Ngayoy bayan kayo ng Diyos, nagsipagkamit kayo ng awa, dadapwat. Nung araw hindi kayo nagsipagkamit ng awa, dadapwat ngayon nagsipagkamit kayo ng awa. 2:11, mga minamahal ko, ipinamamanhi ko sa inyong tulad sa nangingibang bayan at nagsisipaglakbay, na kayo'y magsipagpigil sa mga masasamang pita ng laman na nakikipaglaban sa kaluluwa. Amen! Kaya nga po, nagkaroon ng Iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus at hanggang ngayon, sa paniwalaan ninyo sa hindi, ako at ang aming pamilya ni kapatid na Prospero, ang aming mag-aanak, sa pulpa ng buhay pa ang aming ama at ang aming ina, sila po tinawag ng Diyos nang mabasa nila, nang mapakinggan nila ang mga aral na itinuro ni Apostol Pablo, sapagkat kami mga hintil, mga Pilipino kami, hindi kami mga Hudyo. Mga kapatid, ngayon naging familia kami ng Diyos, Iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus. Ano ang aming katungkulan? Balikan natin ang 2:9 ng unang Pedro. Upang inyong ipahayag ang karangalan. Kami ang mangangaral, tayo ang magtuturo sa ibang mga tao. Ipahahayag natin ang karangalan niyong tumawag sa atin mula sa pagiging Katoliko, mula sa pagiging Sabadista, mula sa pagiging Iglesia ni Manalo, mula sa pagiging Iglesia ng kung ano-anong mga pangalang itinayo ng mga tao na pinangunguluhan ng mga tao. Aalisin tayo dyan sa mga utos-aral ng mga tao. Salit-saling sabi, katha ng mga Hudyo at ng mga demonyo. Dadalhin natin ang mga tao kung saan tayo dinala ng Diyos, saan? Sa kapatawaran
ng ating mga kasalanan sa katawan ni Kristo. Colosos 1:18 at 14. Si Kristo ang ulo ng katawan sa makatwidbagay ng iglesia, na siyang kinaroroonan ng katubusan, kapatawaran ng ating mga kasalanan. Amen, mga magulang namin at mga kapatid. Kaya nga, dito'y ipinakikilala na wala na po sa materyang Israelita o Kahudyuhan ang pagpapala at pagliligtas ng Diyos. Sapagkat ang wika sa Galatia, huling talata, 3:14, mga kapatid, at kung kayo nga ay kay Kristo, 3:29, tayo nga ang binhi ni Abraham at mga tagapagmana ng pangako. Tayo na ang mga Israelita sa Espiritu, hindi na nga po sa laman, sapagkat kayo ay mga anak na ng Diyos, 3:26, sa pamamagitan ng pananampalataya kay Kristo Jesus, sapagkat ang lahat na sa inyo'y binautismuhan kay Kristo, ibinihis na si Kristo. Wala lang magiging Hudyo o Griego man, wala na. Walang magiging alipin o malaya man, wala lang magiging alipin o malaya, walang babae, walang lalaki. Tayong lahat iisa kay Kristo. Sino ang nakay Kristo? Iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus. Kung kayo'y kay Kristo, mga binhi ni Abraham, mga tagapagmana sa pangako, ito nawa ay pagpala. Ito nawa ang ibasbas sa atin ng Diyos magmula ngayon, magpakai kailanman. Amen. Purihin ang pangalan ng Panginoong Jesucristo. Tanggapin po nating lahat ang walang hanggang pag-ibig, walang hanggang pagbibiyaya, pakikipisan, kaaliwan, pamamatnubay at ang kagalingan. Gayon din ang hindi maulatang banal na biyaya, basbas at bendisyon, pagliligtas at pagpapagaling ng kanyang banal na Espiritu. Ito nawa ang kanyang ipagkaloob sa ating lahat, magmula ngayon, magpakai kailanman. Amen. Kapayapaan po ang sumaatin. Purihin ang pangalan ng Panginoong Hesukristo hanggang sa darating na linggo, kung tayo po ay binubuhay pa. Maraming salamat po sa inyong lahat.